kapatid. Ito po ang unang household topic natin para sa buwan ng September taong 2023. Para sa ating lab, ano mga gamit sa nakaraan ang patuloy ng pagiging ginagamit. At para sa ating base o pagpapala, basahin natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 14, talata 6. Ang makarating sa langit, ang dapat nating pinakadakilang hangarin para sa ating mga pamilya. Mayroong paniniwala na tayo ay nasa mundo, ngunit hindi kayo isa ng mundo. Ginugugol natin ang ating buhay sa mundo, ngunit ang ating pinakadestinasyon ay ang langit. Kahit na meron tayong tadhana na makapiling ang Diyos, marami sa mga Katoliko ay tinalikuran ng katotohanan ito at nagpatangay sa agos ng modernong mundo. Ito ang pamamaraan ng mga modernista. Nabuo ang salitang modernismo noong taong 1905 upang ilarawan ng isang tiyak na puso na lumalaganap sa huling dekada ng pamumuno ni Papa Leo XIII. Ito ay pagbaliktad ng sinaunang katuruan ng simbahan at pagpapasok ng kultura ng naturang panahon. Ang tuon ay nabaling mula sa katotohanan ng Diyos patungo sa kagalingan ng tao. Maaari nating tanggihan ang modernismo sa pamamagitan ng una, pagtuon sa tunay na ebanghelyo. Sa mundo kung saan naglipana ang mga maling balita, dapat tayong maging mapagbantay sa pag-alam kung ano ang totoo. Ibantad natin ang ating mga sarili kasi ng unang katuruan ng simbahan at ng tunay na magisterium. Ang opisyal at otoritadong katuruan ng simbahan na binuo ng Papa at ng mga obispo. Bagamat nagtuturo ang mga modernista ng patungkol sa turo ng Diyos at ng kanyang pamamaraan, ang mga ito ay nakabatay labang sa pantaong pananaw. Dapat natin tanggihan ang mga kasinungalingang ito na pinahayag ng mga bulaang propeta o guro ng ngayon panahon. Pangalawa, pagiging totoo sa pag-ibig. Ang pagbabagong loob ay nasa puso ng pamamalakaya. Ang tunay na pag-ibig ay dapat humantong sa katotohanan. Ang totoong pag-ibig ay hindi nakapagpapabulag sa tao, bagkus ay nakapagbibigay ng pagkakataon upang kanyang makita ng malinaw ang Diyos. Sinasabi sa atin ng mga modernista na maging mapagtanggap, mapagtangkilik, mapagyakap sa lahat ng hindi pinagtutuunan ng pansin ng kasalanan. Dahil sa ito ay nakasasakit ng damdamin. Ang pagkakaroon ng mabuting pakiramdam ay hindi katumbas ng paggawa ng mabuti. Dapat nating akayin ang mga tao sa tunay na pagsisisi at pagbabalik loob kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pangatlo, pagiging katolikong misyonero. Bawat binyagang katoliko ay tinawag upang mamalakaya o magpahayag ng salita ng Diyos. Ang salitang mission na nagmula sa Latin na salitang missio ay ang esensya o kakanyahan ng mandato ni Kristo upang ipahayag ang ebanghelyo sa pamamagitan ng salita at ng gawa. Nang sa ganon, ang bawat isa ay maaaring makapagpasya kay Kristo. Itinuturo ng mga modernista na ang lahat ng relihiyon ay wasto at mga daan na maghahatid sa Diyos. Kailangan nating tumindig at manindigan sa ating katolikong pananampalataya. Tulad ni Jesus, tayo ay mga misyonero na tinawag upang gawin ang mga gawain ng pamamahayan ng salita ng Diyos na maghahatid sa kaligtasan. Maaari natin makita ang ating mga sarili na nagtatanong, Panginoon, kanino kami magtutungo? Tayo ay pawang mga manlalakbay lamang na naghahangad na makapabuhay ng isang kaaya-ayang buhay sa mata ng Diyos. Nang sa gayon ay makapiling natin siya balang araw sa langit. Na kay Jesus ang mga salita ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Dapat natin ipagpatuloy na ipagtanggol ang pananampalataya, pamilya at buhay sa lahat ng pwersa na naghahangad na painain o maging sirain ang mga ito.
Makamtan nawa natin ang kapuspusan ng buhay at katotohanan sa ating patuloy na paglalakbay sa lilim ng kaniyang pagmamahal. Para po sa ating pagbabaginan, ating sagutin ang tanong na ano ang iyong mga kakaharaping hamon sa pagbabahagi ng otentiko o tunay na ebanghelyo ni Jesucristo? Paano ka mananatiling matatag sa iyong pananampalataya? At para sa ating pagsulong, go for it. Bilang mag-asawa, ibahagi sa iyong mga anak o katrabaho ang iyong matibay na pananalig o paniniwala sa pagiging isang otentiko o tunay na Katoliko. Huwag po natin kakalimutan ang ating pananagutan sa pagbibigay ng ating ikapu o ng tithe.